Narito na nga ang side of story mula sa nasabi nga pong tumutulong kay alias Totoy na si President VACC Arsenio Boy Evangelista sa naging interview sa kanya nila Ted Filon and DJ Chacha sa radio show. Dito ay pinaliwanag na nga ni VACC President Arsenio Boy Evangelista ang buong istorya o pangyayari hinggil sa isinampang kaso ni alias Totoy kina actress Rian Ramos, beauty queen Michelle D at Samantha Panlilio. Si alias Totoy ay hindi lamang basta driver ni Rian Ramos, kundi all-around boy ni Rian na siyang may sariling quarter sa loob ng kondo at nagsisilbing tagapaglinis nito sa loob ng 4 na taon. Nagsampa umano si alias Totoy ng reklamong illegal detention and torture kina Michelle D, Rian Ramos, Samantha Panlilio at 2 personal assistant or bodyguard ni Michelle D at 2 pulis. 3 araw umanong kinulong nila Michelle Rian sa kondo si Totoy at tinorture 3 araw ding ikinulong sa Makati Police Station kung saan tinorture rin umano siya ng 2 pulis. Ang pinag-ugatan ng pangyayari ay ang angpaw na naiuwi umano ni Totoy noong umuwi siya sa probinsya para magbakasyon. May access siya sa angpaw, naiuwi niya thinking na baka may pera nga doon, wala naman, kwento ni Boy Evangelista. January 17 umano, kinaladkad papasok si alias Totoy sa kondo kung saan naibalik niya ang 4 na film USB films sa 6 na laman ng nasabing angpaw at nawawala ang 2 laman pa nito. January 18 umano ay ipinablatter naman ni Michelle D si alias Totoy kung saan nakasaad sa nasabing complaint ayon kay Boy Evangelista na nagkakahalaga umano ng 30 million ang nawawalang USB film. Nakasaad din sa nasabing blotter complaint ni Michelle D na totoong tumalon si Totoy mula sa 39th floor upang tumakas gamit ang gondola rope at makababa sa ibang unit at nakatakas hanggang sa kalsada bago muli umano nilang mahuli. Sa kasalukuyan ay ginagather pa ng kampo ni Totoy sa tulong ng VACC ang mga CCTV footage mula sa kondo na magpapatunay umano ng mga salaysay at aligasyon ni Totoy laban sa kampo ni Michelle D. Anyway, narito ang naging say ng mga netizen. If his claim is true, bakit naman kasi inuwi ang angpaw ng walang paalam? It's possible honest mistake pero hindi siya dapat nag-assume na para sa kanya ang angpaw, he should have asked her first before taking it home. Mahirap si kuya kaya mahirap niya makuha ang justice. Saan at sino ba kakampihan? Di ba real talk tayo? Sino man ang isa? What he could do that? I think he was framed by them. I think he did the right thing to steal because B, he was beaten as he gave his statement on how they abused and tortured them. Just jumping on 39th floor to 25 is hardly to believe because again, no one could survive or they could be possible for fatal injuries or deadly instantly on jumping on such high-rise building without using safety DIY like rope. That man must be proclaim his statement and tell the truth. Dami kumakampi sa driver porket mahirap, kawawa, alamin muna ang katotohanan or ng both sides, sabi naman ng isang netizen. Say naman ng isa, grabe, kala ko pa naman milyones yung ninakaw para i-detain nila. Baka kasi may ibang laman yung di lang noodles, baka may coke, hahaha.